Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung weekly Gabay Tarot reading for January 7 to 13, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap for this week para po kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 7 to 13, 2024? Sa week na ito, may travel na magaganap. Paglilipat, this is relocation also. Okay, so this is distant lands or long distance. Maaring magbakasyon kayo or maglipat kayo ng bahay o relocation ng isang trabaho. Ayan. Spirits guys, ano po ang ganaps for this week para po kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 7 to 13, 2024? Baaring nagkaroon ng biyahe kasi a-attend kayo ng isang reunion or isang party. May nakikita ako ditong isang pagtipon-tipon. Okay? So, this is social gathering. At meron din ako nakikitang meeting. Basta po crowded ito. Pwede din itong networking business. Opo. May party ako nakikita dito eh. So, pagtipon-tipon, maaring reunion. Ano po ang ganap sa week na ito? Para kay Gemini, Libra, and Aquarius? May malaking influence itong babae sa inyo sa week na ito. Maaari siya yung magbibigay ng tulong or saya sa iyo or magbibigay ng sakit ng ulo. Maaari ding ikaw ito na busy kayo. May moment kayo sa inyong sarili. Okay? Mensahe niyo po, Spirits Guides, para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 7 to 13, 2024. Mensahe niyo po, Spirits Guides, for this week, para kay Gemini, Libra, and Aquarius, para ngayong January 7 to 13, 2024. Believe in your dreams. Dreams do come true. Kaya nag-take nga kayo ng action dito para maisakatuparan yung plano mo sa buhay. Ano pa po ang mensahe para sa week na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 7 to 13, 2024? Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. So, open your heart and expect a miracle. So, may milagrong magaganap. Spirits guys, ano po ang energy sa week na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 7 to 13, 2024? Clarification of this card po.
Career and money for this week. Ulitin natin. Career and money for this week para po kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 7 to 13, 2024. Wow. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito, January 7 to 13, 2024. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung Gemini, Libra, and Aquarius separated video po. 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Ngayong January, ngayong week na ito, weekly reading nyo po. January, check natin para tama yung masabi ko. January 7 to 13, 2024. Okay. Pasensya na po sa ingay, may naglalaro sa labas, yung mga bata. Sana po maibigay ko ng klaro yung mensahe para sa inyo. So again, pasensya na po. Sana hindi nyo narinig. Okay. Nakikita ko yung ugali mo dito Gemini, Libra, and Aquarius. Kayo po ay mapag-isip, matalino, patas o etikal. Kayo po ay strong person. Alam kong maraming nagsabi niyan sa inyo na kayo po ay strong person, authority person. Okay. May gusto ka na gusto mo talagang kunin. Oo, yun yung ugali nyo. So, achiever kayo. So, you want to win at all cost. So, ginagamit mo yung katalinuhan mo o ginagamit mo ang katalinuhan o lohika para makamit ang tagumpay, which is very good. Gumagawa ka ng aksyon upang manindigan. So, trust your intuition. Isa kang makapangyarihan. You have all the strength. May courage ka din dito. May tapang ka rin na i-pursue yung dreams mo. So, believe in your dreams. Dreams do come true pag sinumahan mo yan ng action. Pag may kasamang action yan. So, dreams do come true. Achiever kayo Lumabas yung ugali nyo dito. Marami na kayong na-experience. Yung intellectual ambition nyo. Kaya nyo rin na magtrabahong mag-isa. Ganon. So, ayun. Gumagawa ka ng logical na action dito sa iyong mga layunin na maaring humantong sa pagiging iyong sariling boss. Nakikita ko talaga dito sa inyo na maaring boss kayo or maaring may binigay sa inyo na given task na kaya nyong gawin yan para matapos yan na kayo lang mismo kasi matalino kayo Maraming new ideas. Kasi isa to sa weakness nyo yung overthinking, right? Kasi may chances na may pag-uugali kayo mag-overthink kasi marami kayong naiisip na new ideas na gusto nyong i-apply sa isang proyekto or sa gawain. Naging weakness lang po siya kasi over po, sobra. Opo. So, ayun, kasama na yan sa pagiging matalino. Ano to package to, matalino, achiever, masipag. So, comment down kung totoo yan or naka-resonate kayo. Nakikita ko rin dito gumagawa ka ng logical na action. So, ang card na ito ay maaari ding, ang card na ito, nagsabi sa inyo na pagpatuloy nyo lang.
pagpatuloy niyong mga gawain niyo. So, focus. Um, may nakita ako dito na may parating po na mabuting balita. Oo. Regarding ito sa isang inaantay mo na mensahe Maari ding legal na usapin to. Oo. Basta po may good news po. Magandang balita po regarding sa legal na usapin. Ayun. So, lumabas mo ang yung ugali nyo dito. Maaring busy kayo kasi may paglilipat by biyahe. Tapos, ayun. Moment nyo to for this week. Marami kayong gawain, marami kayong naiisip. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay. May ganap po na challenges o struggle. Pero buong tapang mo itong harapin. Yes. This is very good kasi yan po talaga. Don't take as negative itong mga challenges o obstacles sa mga nangyayari sa paligid mo. Kasi part yan ng isang challenge na patungo sa success. Oo, challenges, obstacles, kasama na yan sa success. Ang ending niyan, success. Or isang learning journey. Ayun. Tapos, nakikita ko naman dito na which is very good na buong tapang mo itong harapin. Katapangan at kumpiyansa sa gitna ng anumang klaseng atake. Okay. So, very confident kayo, which is very good. Nakikita ko rin dito na may ganap na pinagtanggol mo yung kaibigan mo o miyembro ng pamilya laban sa iba. Tapos, nanindigan ka dito naging defensive ka. Tapos may remind po yung card dito na ang pagtutok sa problema ay magdudulot sa iyo ng pagtigil. So, make a move. Continue mo yung movement mo, yung action na binigay mo. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng stagnation sa week na ito, okay? So, tama yung nagbigay ka ng action sa mga plano mo sa buhay. Pero huwag mong hayaan na may araw na magkaroon ng stagnation, pagtigil. Kasi sayang moment mo to. So, ingatan ang inyong sarili kasi may nakita akong conflict dito. Okay? Conflict. Basta pag conflict sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang tao. Okay? So, kailangan mong iwasan yan. Kasi magdudulot to ng distraction sa inyong ginagawa. Tapos sa mga single, may mensahe din dito sa mga single. Huwag kayong matakot daw huwag kang matakot sa difficulties in love. Oo. You deserve to be loved and put a clear intention also. Sa buhay mag-asawa, sa mga relasyon, may nakita ako ditong challenges sa inyo, pero nakikita ko naman na magkakaroon ng ma-overcome nyo ito. Dapat lang po na magkaroon ng effort and communication. Oo. Ang sabi po ng card dito, nag-remind din sa inyo na kailangan nyo ng komunikasyon, tapos dapat willing kayong makinig sa iba. Oo. Dapat both side. Oo. Dapat kayong dalawa na willing makinig sa isa't isa. Kasi ang relasyon is dalawa yan Kailangan dalawa kayong mag-workout, hindi isa. Okay? So, marami ng paalaala dito. Reminder. So, ayun. Kung hindi pa ito nangyari, kailangan nyo talagang iwasan yung conflict na yung isang sitwasyon na magkakaroon ng conflict. Okay? May ganap dito na negotiation. May nakita kong negotiation dito for a raise ng allowance, sweldo, o contract. Yes, magkakaroon ng successful agreement. Wow. And challenges may arise in your career, pero temporary lang ito. Buong tapang mo naman na
itong harapin. So, confident kayo. Nakita ko dito na very confident kayo. So, inom lang ako ng tubig. Ayun. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay. Busy nga kayo. Oo, sa career and money nyo, nakikita ko talaga na super busy nyo. Talagang focus kayo eh. Check nyo yung reading ko nung January 6 or 7. May sinabi din dito na decided talaga kayo mag-focus sa inyong career and money. Kasi nakikita ko dito hard work, productivity. May nakikita ko dito na bagong kasanayan at kaalaman. So, this card reminds you kapag ginawa mo ang gusto mo, mamahalin mo ang ginagawa mo. Oo. Nakikita ko naman dito na some of you, yung trabaho nyo is passion nyo. So, love nyo yung career nyo. Kung love nyo ang career nyo, tapos naka-line up to sa passion nyo, so, posible talaga na magkaroon kayo ng tagumpay. Oo. Kasi gusto mo 'di ba? Okay. Ang tagumpay sa pananalapi at seguridad ay produkto na inyong pagsusumikap. Hard work At desisyon at ang taas ng inyong tagumpay ay nasa iyo. Ang card na po nagsabi dito na may nakikita sila. Oo, nakatadhana sa inyo kasi sa sobrang talino nyo at sipag, focus kayo sa binigay na gawain. Oo. Kasi may kasamang sumikap dito. Very hard work talaga kayo. Tapos focus pa kayo, nag-decide pa kayo mag-focus. So, malapit talaga sa inyo. Oo, malapit talaga sa inyo yung tagumpay. So, ang sabi po ng card dito, keep up the great work. Ipagpatuloy nyo po. Tapos, hard work at dedikasyon sa trabaho o negosyo for financial prosperity. So, very inspired kayo. Tuloy-tuloy dito Very inspired. Karoon ng hard work, productivity. Kasi very inspired kayo to achieve your goal. Nag-cheer sa inyo yung card Sabi niya na, go mo lang, keep up the great work. Patuloy mo lang magsumikap, sabi. Some of you nag-aaral ngayon ng new skill para ma-increase mo ang income. Gumagawa rin ng passive income dito. May nakita ako. Tapos ang sabi na, what you have been studying or practicing will lead to abundance. Yes. Kanina pa to Kanina pa to nagsabi sa inyo na ang itong pagsisumikap nyo, itong pag-study nyo, pag-practice nyo ng isang new skill or ability, kasama talaga yan. Patungo yan. It will lead you to abundance. So, ang sabi po ng card dito na, maraming mensahe dito kailangan ko sabihin sa inyo kahit inuubo ako. So, pasensya na kung medyo hindi maganda yung boses ko ngayon. Ayun. Trust that you can do anything. Set an intention so that you can achieve success through diligent work that you enjoy. Sabi po ng card. Kailangan magkaroon kayo ng inspirasyon, motivation, para ma-achieve mo yung goal nyo. Para everyday is, anong tawag nito? Inspired kayo. Set an intention din. Kung bakit gusto nyo yung dream mo, yung goal mo. Mag-set kayo para everyday kayo magiging inspired na magkaroon ng motivation. Kasi, kung meron ka nito, sabi ng card, ma-achieve mo talaga yung success. Kasama ito sa diligent work dito Kasama sa kasipagan na na-enjoy mo at the same time. Wow. Okay?
So, this is hard work and productivity na may abundance. Ang ganda. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay? So, lumabas din dito. Straight na ha. 1, 2, 3, 4. Straight na. Straight na po. Maganda ang reading nyo po ngayon. So, let's see pa. Kasama na dito lumabas din dito na you're, di ba sabi ko kanina na matalino kayo, marami kayong ideas, nagsusumikap kayo, nag-take kayo ng action, lumabas din dito. Naging creative ka, mumuo ka ng isang ambisyon. Yan. Bumuo ka ng ambisyon na nag-set ka ng intention dito na kailangan mong ma-achieve. So, nanindigan talaga kayo, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi, last week pa ito Or is nung sa pagkakatanda ko, January 6 to 7. No? Sinabi nyo talaga, sinabi nyo kailangan mag-set ako ng goal, mag-focus ako sa career and money. Lumabas din dito. Nanindigan talaga kayo. Okay? Nakikita ko rin ugali nyo dito na charismatic, masayahin, may tiwala sa sarili, nakakapukaw, yung energy mo. Very passionate kayo sa gusto nyo sa buhay. Binibigyan mo ng time and effort yung passion mo, yung mga ginagawa mo ngayon. Diba sabi ko kanina dito na kaya nyong maging leader. Lumabas din dito. Kaya nyong maging leader. Kaya nyo rin mag-isa na matapos yun ng maganda yung trabaho. So, ang sabi po ng card dito na, know that you are guided and protected now and always. You are divinely guided. Wow. So, very confident kayo dito and sense of worthiness are elevated. Yes. Very confident and sense of worthiness. Nag-elevate po. Mas lalong lumakas. You are becoming more confident which will lead to immense personal growth and improvement sa inyong sarili, sa inyong karelasyon, sa relasyon sa trabaho. Ayun. Ang lakas ng energy mo dito. You're feeling powerful and enjoying being recognized in the workplace. Happy ka. Kung ikaw ay negosyante, listen to your intuition po. Kasi this intuition of yours, it will help you. It will guide you to grow your business more. Kasi may mensahe dito na kung ano yung next step mo. Ito yung maggagabay sa inyo patungo sa success. So, ang sabi dito na kung ikaw ay negosyante, listen to your intuition to grow your business and take action toward increased prosperity. Action talagang kailangan. Ma-achieve nyo yan basta kasama yung pagbibigay ng sipag at aksyon. Tapos, you are creative and enthusiasm are an important part of your success. Yes. Kasi matalino kayo, masipag. Ano pa? Okay. Sa buhay pag-ibig. Buhay pag-ibig, love, romance, self-love, partnership. Okay. May naalala ka sa past mo. Pwede rin may unexpected visitor kayo ngayon o may nagme-message sa inyo ngayon na bigla mong naalala ang nakaraan. Kasi may nakita ako dito na may unhealthy attachment ka sa nakaraan. Hindi pa kayo totally nakapag-move on. So, ang sabi po ng card dito, na the advice is let the memories rest. These people have no place in your future just now. So, learn from the past. Move on. Try something new sa present and para may expectation kayong better outcome sa future.
Baka kasi sa kakalook back natin sa past, naging stagnant na yung present natin. Paano na kayo yung future? So, ayun, ang ganda ng reading nyo dito. Tapos, baka ma-distract lang kayo sa isang alaala sa past. So, ayun. Focus sa present para sa future. Okay? Kung hindi pa ito nangyari ngayon, kung hindi pa nangyari, so alam nyo na yan. Magsilbing gabay ito sa inyo. Okay? So, ano pa? Okay. Uh, maganda ang career and money nyo, pero may problema sa inyong emotion, lalo na sa past nyo. Nakikita ko dito, di ba? May lumabas dito na may naalala ka sa past. Eto. Pero nakita ko naman na, kasi may burden dito, nabibigatan ka. Nabibigatan ka. Okay? So, nabibigatan ka. Like, for example, baka naapektuhan kayo sa past. So, ang sabi dito na may dinadala kang mabigat na bagay, ngunit malalampasan mo rin ito. So, this is only temporary ha. Just keep on going. So, huwag niyong hayaan na mas distract kayo ng past nyo. Kasi hindi naman kasama yan sa plano mo para sa dreams mo, right? So, huwag niyong hayaan. Kung mahalaga sa inyo yung career and money, huwag niyong hayaan na mas distract kayo ng past nyo, okay? Magsilbing inspirasyon lang or magsilbing aral. Kunin nyo lang ng aral yan. Tapos, huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule kasi may nakita ako dito na nagkaroon ng burnout sa sobrang dami ng gawain. Okay? Tapos, masyado ka talagang busy dito. Wala kang time kahit sa mga single, wala kayong time sa mga bagong energy dyan, bagong tao. Kahit sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon, huwag nyo nga antayin na magreklamo yung partner nyo ha, sa pagkakaroon ng walang time sa kanila. So, balansehin nyo yan. Maglaan ng maraming oras. Okay? Okay. Kasi lumabas dito. Ilan kasi sa inyo breadwinner? Kaya naubusan kayo ng oras para sa kilalanin ng bagong tao sa buhay. Pero choice nyo to eh. Nanindigan talaga kayo sa inyong desisyon na mag-focus sa career and money nyo. Okay. May naging dependent sa inyo o nakikita ko dito. Isang tao, naging dependent siya sa inyo. Like, humihingi siya ng emotional and financial support sa inyo. Nagre-rely siya. Baka ito yung dahilan na magkaroon ka ng distraction. So, ayun. Baka kailangan kailangan ng communication yan. Okay? Sobrang busy nyo dito. Oh. Dito pa lang. Sobrang busy nyo talaga. So, ayun. Dito pa lang, dreams do come true and believe in miracles. Baka may celebration kayo ha, hindi nyo napansin yung partner nyo. Okay? So, kailangan na maglaan ng oras. Okay? So, busy talaga kayo dito. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga Gemini ngayong week na ito? Gemini, Libra, and Aquarius. Ulitin natin.
Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip ng mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito, spirits guides? I replay our conversation over and over. Nako, ang past. Pero wala namang masama dyan. Baka kasi kailangan ng attention dito or bigyan ng attention yung past nyo para baka naman na sa buwan na ito, let go mo na yan ng tuluyan. Okay? Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga mag-asawa at may relasyon ngayong week na ito? January 7 to 13, 2024, Spirits Guides. Nanindigan talaga kayo. I am not available. Love message nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito from January 7 to 13, 2024. Spirits Guides. Give time to yourself. Karoon ng self-care at binigyan mo ng importansya ang inyong sarili. Focus talaga kayo sa inyong sarili, oh. Makikita ko. So, ground yourself. Meditate. Connect to your energy, connect to your body, to our nature, and also connect to your intuition. Love message niyo po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 7 to 13, 2024. Like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. Honor. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Wisdom message para po kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 7 to 13, 2024. Happy life. Live a less guarded life. Pag-move on talaga dito, oh. Experience the grace of again. Experience the grace of who you truly are. So, move forward. Kabang advice niyo po for this week? Bring love into the situation. Communication is key. Oops.
Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito. Message from Archangel Jophiel: go outside, get some fresh air, and connect with nature and relieve stress and gain new creative ideas. Nakikita ko dito, parang nag-massage kayo. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po for this week. Message from Archangel Azrael: you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. That is your reading. Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 7 to 13, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.